Nasa linya natin Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection. Superintendent, magandang umaga, si Joel Subel po ito. Yes, Sir Joel. Magandang umaga. Magandang umaga po sa At inyo. Opo. gayon din sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay ng inyong programa. Yes po, isang ligtas na umaga po. Ay, nako. May namatay na po sa paputok. Yun nga eh. Pero ito Opo. po, ito pong nangyari mga sunog kagabi. May nangyari pong sunog sa Commonwealth area. Meron din nangyari diyan sa Mandaluyong. Nakakailang sunog na ho ba tayo? Superintendent, alam ko nagbibilang ho tayo ng sunog bago matapos ang taon eh. Kamusta po ang ating monitoring? Opo, for this December, medyo bahagyang tumaas nga po ang nangyayaring sunog sa nationwide, no? Nabanggit nyo sa Metro Manila ay yun po ay compared natin last year, same month, ay medyo nagkaroon na ng increase ng 9%. Up to Uy. date po, mayroon ng 1,074 na recorded na sunog for this month alone. Tama ho Up ba to yung date, no? tama ho ba yung aming pagkilatis do sa impormasyong binigay po ninyo na mas mataas po ang insidente po na sunog ngayong taon compared to last year for the same period. Tama ho ba? Sa buwan ng Disyembre po. Sa buwan ng Pero Disyembre, okay. Opo, sa kabuuan ay bahagyang bumaba. Actually, malaki ang binaba, no? Nasa 30%, no? Kung basihan natin ang January 1 hanggang December 28 dahil hindi pa pumapasok yung record namin for the day. Pero kung i-compare natin yung last year na 2024 na January 1 to December 8, nasa 22,176 at sa this year naman ay 15,606. So mga negative 30% ang differences. Oo. Pero sa buwang ito, tumaas po ang Yun. insidente ng sunog. Nasa 9% nga po ang increase. Yun nga po No, ang ating, dahil, siyempre, ang mga binabantayan ho natin mga buwan, siyempre yung ating Fire Prevention Month na Marso at itong Disyembre. Kaya lang sinasabi nyo nga po, tumaas po ang incidence ng sunog for this month of December compared to last year. Ano ha? Ano kaya ang Yes po. ano attribution yan? Saan ho natin yan, anong dahilan? Ba't tumaas po ang incident? Tama, Sir Joel. No? So isang factor nga po ay dahil itong mga fire incident natin caused by firecracker and pyrotechnics, sa buwang ito, meron na tayong 6 na insidente ng sunog dahil diyan. No? Hindi naman madalas nangyayari sa ordinary months. No? At ang number 1 pa rin po ay electrical causes. Dahil mas marami ang gumagamit ng mga pailaw, Christmas lights, Naku, sound naloko na. system, mas nadadagdagan yung load natin. So overloading o di kaya mas maraming tumatangkilik ng mga substandard product, hindi DTI approved. Nagiging dahilan din po ng mabilis ng dahilan ng sunog, no? At maraming available sa market yung mga mabilis lumiyab na mga electrical gadgets and appliance. Siyempre, Yes po. ang ating paalala parate sa ating mga kababayan, basta humura, magduda na ho kayo. Tsaka bumili ho kayo ng mga pailaw doon po sa mga reputable mga tindahan. Tama po. DTI approved, no? At yung may PS nga, kung dito gawa, yung product standard, o di kaya yung kung imported naman ay may ICC from the DTI BPS. At gayon din, sir, baka sa lehitimong tindahan bumili pero mali naman yung paggamit. Halimbawa niyan, yung hindi dapat pang outdoor, ginamit sa outdoor, pang indoor lang Opo, opo. pala. Oo, kasi pang Opo. outdoor daw, mahal eh. Meron rin kaming na dahil sa electrical cost nga, ano, dahil meron yung mga receptacle or yung mga plug na available sa market. Halimbawa, yung nilalagay sa lighting na convertible siya nagiging outlet. No, iba kasing disenyo sa lighting natin, iba rin yung sa talagang convenience outlet or sa wall outlet. No, yung 100 watts na computation doon supposedly sa lighting lang dapat ay kinonvert into an outlet.
Naku. So, ang ginagamit do'n ay mas mahigit sa 100 watts. So, nagiging dahilan din po kasi may saksakan na convertible na may ilaw na may saksakan pa. Supposedly, ang saksakan na 'yon, intended lang 'yon for another lighting. Hindi siya yung another electrical appliance na mas malaki. Isang halimbawa lang no'n, 'pag gumamit tayo ng, halimbawa ay washing machine doon malapit, yung washing machine nasa 300 watts to 2,500 watts na, talagang iinit na yung Naku, wire nun. naloko na. Oo, yun ang pinagsisimulan Yes po ng po. sunog. Ay nako. Yes po. Ingat po tayo mga kapuso. Mamaya, bibigyan ko kayo pagkakataon na makapagpaalala. Pero, yung issue tungkol po sa mga bentahan po na illegal na paputok, ano na ho ba ang latest development po diyan? Yes po, marami na nahuli ang ating kapulisan at andiyan din kami umaalalay. Yun nga, yung marami pa rin nagba-violate sa RA 7183, yung firecracker law. Maliban doon ay talagang na-bolster pa yon ng mga respective LGU dahil meron din silang mga ordinansa pa na mas mahigpit, no? At yun nga, ang nangyaring insidente kanina, madaling araw, ay for sure ay yun ay illegal, no? Dahil ang pinapahintulutan lang ay yung 0.2 grams. So sa pagsabog nun naghalo sa nag-cause ng crater, no? Opo. Talagang more than 0.2 'yun at yung dapat more than 3 seconds yung mitya or yung fuse niya bago siya sumabog. Alam nyo, ang mga bata po nabibiktima po nito kasi akala ho nila parang laro po yan, yung iipunin po yung... Ang nangyari daw po dito, isa sa mga sinisilip na anggulo do sa investigasyon, maaring pinagsama-samang mga pulbura. Ayun, parang Tapos nilagay daw po sa isang parang lataw na pillbox, sardinas. opo. Parang pillbox Ayun po yung nga. pagka sumabog eh. Oo. Ayun nga, parang do it yourself ang gusto nilang kulang Mag-DIY pa po. sa oo, kulang Siyempre pa sa bata kaalaman po yung yan eh. kabataan na yan. Bata Opo, pa tama, eh. tama Dapat po. po talaga may gabay ng magulang Kaya nga po para yung hindi panawagan namin, 'no, sa nadidisgrasya ng mga ganito. bata. Oo, talagang 'wag ipahawak o bigyan ng kahit anong uri ng paputok ay ang mga bata na 'yan. So maging anumang pailaw ay dapat na may talagang patnubay, 'no, at mahigpit na pagbabantay ng mas nakakatanda kasi hindi pa nila alam kung anong magiging epekto niyan tulad niyan. Madadala lang Talagang, yan pagka nasabugan na. Mabuti sana kung masasabugan, mabubuhay. Hindi kagaya nung nangyari ho, di ba kahapon, Diyos ko. ayun nga, Yung oo, bata, patay. patay at saka nasa hospital pa yung Yung isang isa. kalaro. Mhm. Opo. Okay, sige po. Nasa inyo pagkakataon, Superintendent Arroyo, na makapanawagan sa ating mga kababayan sa pag-iingat po sa pagsalubong po sa bagong taon. Wag ho sana tayo masunugan, wag ho sana tayo maputukan. Kung maaari, doon na lang po tayo sa mga firecracker zone ng inyong mga Tama po. LGUs at manood na lang po tayo ng display po doon kung meron po silang mga pailaw dyan. Yes po, tama po Sir Joel, 'no. Talagang ang panawagan namin hangga't maaari, 'wag nang gumamit ng mga paputok or pyrotechnics. Puwede naman na kung talagang ugali na natin na salubungin yung bagong taon na may ingay at saya, ay puwede naman yung mga alternatibo, yung videoke na lang o di kaya mga torotot, yung mga busina ng mga sasakyan o mga kalampag na mga kaldero, ay puwede Magpatugtog naman na lang 'yan. ng malakas, di ba? Opo, di yung parang pagsabog rin na tugtog sa sound system, di Ayun ayos na na rin lang. yun. Opo, ayun na lang. At Tsaka may saka mga yung nabibili naman mga pailaw, pailaw. oo, pailaw, Yung 'no, pailaw na hindi alternatibo mo ng kailangan sindihan. oo, tama po. Kami po ay nagpapasalamat Mm. rin sa mga LGU na talagang mayroong mga community fireworks display area, mga designated at aasahan niyo po talagang nakatutok ang aming mga nakaantabay yung aming mga kasamahan doon sa mga area na 'yan, sa mga matataong lugar, 'no, at saka sa mga major roads ay maaasahan niyo nandiyan ang mga standby fire trucks namin and ambulances. So ang panawagan nga namin ay talagang alam naman natin ang sunog ay sadyang mapanira, hindi lamang sa ari-arian, 'no, lalo na sa buhay. Natala namin sa kasalukuyan dahil sa sunog, buong taon ay nasa 357 na ang fatalities at hindi pa tapos yung taon at puwedeng madagdagan pa pero 'wag naman sana, 'no. Ang injuries naman ay nasa Uy, wow. 1,200 plus na Yung dahil sa 357, talagang ano yan? Magmula kailan po yan?
January 1 po, based on our data here. Diyos No, ko. talagang salot to sa salot sa kaunlaran, kahit sa kabuhayan. Ay, sa Kaya ang totoo lang. panawagan namin, opo, panawagan namin maging aktibo tayong katuwang sa pagpigil ng sunog. Mas ika nga, prevention is better than actual suppression of fire. At mainam na rin na may sapat na kaalaman, no? At kung paano supilin ang nasabing mapinsalang sunog. Kami nga po ay nagpapasalamat at andyan kayo ang mga partners namin katuwang sa pagpalaganap ng aming adhikain. Kailangan po ito ay talagang hindi lamang interagency, talagang buong whole of the nation approach, no? Kailangan ang aktibong partisipasyon ng bawat isa. At Sir Joel, binibigyan din ko talagang kung kailangan nyo ng tulong, no, ay huwag kalimutan yung Unified 911 system. Ito ay nationwide single emergency hotline para agaran kami makaresponde. 911 na Kami lang po po ay ang idadial ninyo. Oo. Tama po. At ang hangarin namin or goal namin dyan, within 5 to 7 minutes makapag-dispatch ng aming resources. Kung kailangan nyo ng ambulansya, kung kailangan nyo ng fire rescue truck, or kung kailangan nyo ng firefighting operation, at para kami ay makakarating agad at hindi na lumaki ang sunog at makapag-salba tayo ng buhay at Okay. mga ari-arian. Ito lang, Yes po. Superintendent, panguling tanong, nabanggit po ng DILG Secretary, si Secretary John B. Crimolia, na ang Bureau of Fire Protection ang pinaka-corrupt na ahensya sa ilalim daw po ng DILG. Ano po ang initial reaction? Meron na bang posisyon ang Bureau of Fire po dyan sa statement na yan? Yes sir, isang malaking paghamon 'yon on behalf ng Bureau of Fire Protection, no? At meron na kaming official statement na ni-release doon sa official page namin at saka sa Facebook page ng Bureau of Fire Protection po. So Okay. it speaks for itself na po. Andun na po yung aming respond po. Okay, sige. Superintendent, salamat sa oras. Magandang umaga. Thank you. Yes Sir Joel, Happy magandang New Year, umaga rin po. Mhm.